Nanawagan si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa Ombudsman na imbestigahan si dating Undersecretary Adrian Bersamin. Ayon pa kay Tino, may video affidavit si Bersamin na mag-uugnay umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Pinasinulingan naman yan ng Malacanang. Saksi si Jonathan Andal. Hindi lang daw basta written affidavit ang ginawa ni dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin na mag-uugnay umano kay Pangulong Bongbong Marcos sa katiwalian. Sabi ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, gumawa rin umano si Bersamin ng video affidavit tulad ng ginawa ni dating Congressman Zaldico. Ang video hawak daw ni Batangas Representative Leandro Leviste, pero pagilinaw ni Tino, hindi niya nakita mismo ang sinasabing video affidavit ni Bersamin. Pumunta sa bahay niya si Adrian Bersamin sometime in November last year para buuin yung affidavit containing this information bilang proteksyon sa sarili niya, sa tingin niya, no? Dahil kung didiinan siya na involved siya sa kickbacks and corruption, ay ipapakita niya dahil na utos ito ng Pangulo. Kwento na yan ni Leandro dahil sa bahay niya ginawa. Everything I'm telling you is of course hearsay. Di ba? Literally, dahil pinakita lang sa akin, wala naman ako doon. Pero pinakita raw sa kanya ni Leviste ang CCTV footage ng pagpasok at paglabas ni Bersamin sa bahay ng batang kongresista. Merong CCTV footage na pinakita sa amin si Congressman Leviste of Adrian Bersamin going to his house, no, residence ni Leviste, tapos magkasama sila, pumapasok at saka lumalabas ng bahay. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha sina Leviste at Bersamin, pero nauna nang sinabi ni Leviste na hindi siya magbibigay ng bagong pahayag at panoorin na lang daw ang mga sinabi ni Tino at Representative Egay Erice. Sabi ni Tino, hindi lang si Leviste ang may hawak ng tinatawag na Bersamin files. May kopya rin daw nito si Taal Batangas Mayor Nene Bainto na kamag-anak ng mga Bersamin. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng kanyang panig si Mayor Bainto. Pero bakit kaya hindi isinama ni Tino ang mga ito sa impeachment complaint laban sa Pangulo? Sagot ni Tino, atras abante raw kasi si Leviste. According to him, isang concern din niya kung bakit atras abante siya ay concern for Adrian Bersamin himself. According to him, he would rather na kusang ilabas ni Adrian ito rather than siya ang maglabas. Malinaw naman sa akin na meron siyempreng sariling agenda itong si Congressman Leviste. Panawagan niya yun ni Tino, imbestigahan na ng Ombudsman si Bersamin para malaman ang katotohanan. Pinabulaan na naman ng palasyo ang aligasyon ng korupsyon laban sa Pangulo. Sa ngayon po, ang anumang pinapahid na issue ng korupsyon sa Pangulo ay atin pong pinasisinungalingan. Nakatuon po ngayon ang Pangulo sa pagtatrabaho para paunlarin ang ating bansa. Ang anumang paninira ng walang anumang basihan ay hindi dapat nagamit or magamit na armas para pahinain ang tiwala ng taong bayan sa ating gobyerno. Pero may katotohanan nga ba na may usapan nga sina Bersamin at ang Pangulo na binabanggit ng mga kongresista? Nakita niyo na po ba yung communication? Paano po natin mabibigyan ng katamang-katano ang kasagutan, matalinong kasagutan, kung wala naman po pa tayo nakikita? Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.